Sigurado ka ba talagang takot ka sa Diyos? Sigurado ka ba talagang sumusunod sa Diyos? Amen! In 1 Thessalonians chapter 1. Ba't nawala? Excuse me. Nawala? In 1 Thessalonians chapter 1 verse 7, sabi ng Bible, ayan mga kapatid, pwede ba nating basahin ng malakas? At sa inyo na nga bibighati ay kapahingahan na kasama namin. Alam niyo po, ang tinukoy ng writer na ito na si Apostle Paul, alam niya na yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos ay nabibighati. Alam ni Apostle Paul na ang mga pastor nabibighati. Alam ni Apostle Paul na yung mga taong nangangaral ng salita ng Diyos ay nabibighati. Bakit? Hindi lahat ng taong tinuturuan ng salita ng Diyos ay sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? Even kahit sa Bible study, sir, kahit sa atin pong pagsamba, hindi lahat ng tao ay sinusunod at ina-absorb ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo, nakaranas siya ng pagpipighati. Ang mga alagad nakaranas ng pagkapighati, mga kapatid. Bakit? Hindi lahat ng tao ay sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi lahat ng tao natatakot sa Diyos. At hindi lahat ng tao alam kung ano ang buong katungkulan ng tao. Pero i-encourage ni Apostle Paul ang mga taong tumatayo sa likod ng pulpito. Sa mga pastor, sa mga tumatayo sa likod ng pulpito para magturo ng salita ng Diyos. Isa sa pinakamasakit na bagay ang aming nararanasan, mga kapatid, ang makita kayo na hindi totoong sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Naranasan din yan ng mga alagad. Naranasan din yan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pero ini-encourage tayo, sir, na kahit hindi man sila sumusunod, may mga panahon na tutulog tayo na nalulungkot. Pero ang sabi ng writer, tayo po, hallelujah, sa piling ng ating pong Panginoon kasama ng mga anghel, ay bibigyan tayo doon ng totoong kapahingahan. Amen. Amen. Ang hirap po, mga kapatid, mayroon ka ng kapatiran, ipag-pray mo magdamag. Pero yung pinag-pray mo, talagang walang pagbabago. Amen. Pero ito po, mga kapatid, mga young people, mga nanay, at mga tatay, hindi ko na po i-expect kung babalik pa kayo this coming Sunday. And I pray, mangusap sa inyo ang Panginoon ngayon. Bakit po? Mabigat po yung talanta na yan. At dapat maunawaan natin, kailangan tayong nire-review na maging seryoso tayo sa paglilingkod. Dahil maging maraming Kristiyano ngayon na tinatamaan ng mga hula sa mga huling araw na ito po ang nangyayari. Pag hindi po tayo maging masunurin sa salita ng Diyos, mga kapatid, anong sabi ng Bible? Sa verse 8, ayan. Yung mga taong hindi nakikinig sa utos ng salita ng Panginoong Jesucristo. Yung mga Kristiyanong hindi nakikinig sa sinasabi ng pastor. Ang sabi ng Bible, sa nagliliyab na apoy, ang Diyos maghihiganti. Kaya sa lahat ng mga kapatiran na pinagtatawanan kami, may Diyos nagaganti, mga kapatid. Lagi tayong binibigyan ng warning. Sa lahat ng mga kapatiran na nire-reject, pinamaliit, pinabagsak ang pastor, ang sabi ng Bible, maghihiganti ang Diyos. At ang kanyang paghihiganti, mabigat. Impyerno po yan, mga kapatid. Nagliliyab na apoy. Dagat-dagat ang apoy. Maghihiganti sa mga hindi kumikilala sa Diyos, sa mga hindi nagsusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya nga po, tinanong ko po kayo kanina, sigurado ba talaga na natatakot tayo sa Diyos? Sigurado ba talaga na sinusunod natin ang Panginoon? Dahil maghihiganti siya. Dahil wala po kami tinuturo sa inyo mula sa amin, yan po'y mula sa ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Na siyang parusahan ng walang hanggang parusa, pagkapahamak mula sa harapan ng Panginoon. At masakit po yun para sa akin, mga kapatid, na tayong lahat ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi naman ako ang may gusto na lumago kayo eh. Ang Panginoon naman ang may gusto na tayo lumago. Amen. Tama ba?
Amen. Ang Diyos naman na may gusto na kailangan nating magpakatibay sa Panginoon, hindi naman po kami. Tama po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo naman ang nagsasabi na magtapat tayo, hindi naman po kami. Ang Diyos po ang nagsabi dyan. Ang Diyos naman ang nagsabi sa atin na mamuhay tayong may kabanalan, hindi po kami. Ang Diyos po ang may sabi niyan. Ang Diyos ang may sabi na tayo dapat laging nananalangin, hindi po kami. Right. Ang Diyos po ang may sabi na dapat laging tayong active sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. At ang Diyos ang may sabi na dapat sumunod tayo sa Kanyang salita. Amen. Amen? Amen. Kung kami lang mga kapatid, bakit pa kailangan natin magkita-kita dito kung kami lang? Pero hindi po. Ang utos, ang tag sa aming mga pastor na i-guide po kayo. Amen. Kasi kung kayo pastor, ako nakaupo dyan, tapos kayo, hindi ko kayo susundin, hindi po kayo matutuwa mga kapatid. Right. Amen? Amen. Ang problema mga kapatid, huwag tayong tumingin sa tao. Ang isipin natin, salita ng Panginoon, dapat sumunod ako sa salita ng Diyos. Amen. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Taas ng kamay na natatakot sa Diyos. Amen. Praise God. Lahat ng natatakot sa Diyos, yan lamang po ang makakaramdam, makakaranas, makakalasap ng totoong presensya ng ating pong Panginoon. Dahil kahit kailan mga kapatid, pag wala tayong takot sa Diyos, sasamba ka na lang at uwi na laging kulang. Right. Wala tayong takot eh. Wala tayong pagsunod. Hindi natin naunawaan na hindi yan utos ng pastor. Hindi po ito utos ng ating religion. Katungkulan po nating mga tao yan. Amen? Amen. Marami po mga tao ngayon namumuhay, hindi alam bakit sila namumuhay sa mundong ito. Ang akala lang nila, matulog, kumain, magtrabaho, matulog, kumain, magtrabaho, magkasakitan din mamatay. Amen? Amen. Alam ba natin mga kapatid kung anong layunin natin sa mundong ito? Amen? Ang layunin natin dito, hindi lamang sundin ang ating sarili. Dahil dapat naman hindi masunod ang ating mga sarili. Nabuhay tayo sa mundong ito para maging sentro ang Diyos sa buhay natin. Dahil pag hindi siya sentro, ang ganda ng kanta kanina, Jesus is the center of our life. Pero hindi tayo sumusunod sa Kanya. Amen? Maaari, may sinunod tayo kunti lang. Amen? Lagi po natin iisipin, anumang tagumpay natin sa mundong ito, pansamantala lang po yan mga kapatid. Amen. Pero yung kung buhay natin nakasentro sa Diyos, ang ating buhay, hindi lamang pansamantala, yung bagay dito sa mundo ay, kung ang Diyos ang nakasentro sa ating buhay, nabubuhay tayo sa buhay na walang hanggan, hindi sa mga bagay na pansamantala lang. Amen. Kaya si Haring Solomon, from Proverbs to Ecclesiastes, napakatalinong tao. Pinagpala ng ating Panginoon, napakayaman niya. Hindi lang siya mayaman, napakatalino niya. Lahat na ng kasiyahan naranasan na, kapangyarihan mayroon siya, karangalan nasa kanya yan. Pero anong sinabi niya? Let us hear the conclusion of the whole matter. Ang tao dapat matakot sa Diyos, ang tao dapat sumunod sa salita ng Diyos. Dahil ito yung buong katungkulan natin. Pero maraming mga tao pumapasok sa church, mga kapatid. Totoo, hindi natatakot sa Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, ay hindi naman ako yan sinasabi ni Pastor. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang salita ba ng Diyos, mga kapatid, komplikado? Ang mensahe ba ng salita ng ating Panginoon, komplikado? Amen. Hindi sinabi ni Haring Solomon, ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo, ang yumaman ka. Pero ang sinabi niya, ang pinakamahalagang bagay, ang tao matakot sa Diyos, sumunod sa Kanya. At ito yung ating buong katungkulan. Amen. 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 Ibig sabihin, tayo nilikha ng Diyos, hindi tayo pa rin ang maging sentro ng ating buhay. Nilikha tayo ng Diyos para siya ang maging sentro ng ating pong buhay. Amen. Amen? Amen. Kaya pag naunawaan natin, yung duty natin, yung tungkulin natin, hindi tayo mahihirapang maglingkod at sumunod sa Diyos. Amen. Dahil ang tao pala nilikha ng Diyos para sambahin ng Diyos. Amen. Pero yung iba tinatamad sumamba. Yung iba takot nga mag-praise the Lord. Yung iba nga nahihiya magsabing hallelujah. Nahihiya magsabing I love you Lord. Nahihiyang lumuhod. Nahihiyang manalangin. Ang trabaho natin, sambahin ang Panginoon. Ang lumuhod, ang manalangin, ang magpuri sa Panginoon. Ang natungkulan natin mga kapatid. Kaya every time na tayo pumunta sa church, sasamba tayo. At anong sabi? Ano pang trabaho natin? Mahalin ang Diyos. Paano ka totoo makakasamba sa Diyos? Hindi mo nga siya mahal.
Ang taong totoong sumamba sa Diyos, yung taong totoong nagmamahal sa Diyos. Amen. Dahil kung mahal talaga natin ang Diyos, hindi dapat natin kinakahiya ang Diyos. Amen. Di ba pag tayo nagmahal sa ating kapwa, o halimbawa sa ating asawa, sa ating nililigawan, may pasigaw-sigaw pa tayo, I love you, Sabado. Sabihin mo nga na I love you. Kailangan marinig ng mga tao dito kung gaano mo ako kamahal. Di ba? I love you, sweetheart. I love you, honey. Kahit marami nakakarinig, hindi ka naiyak kasi mahal mo siya eh. Kaya ang tao nagmamahal sa Diyos, hindi naiyak magpuri, hindi naiyak magpalakpak, hindi naiyak magpuri ng ating pagkakas. Kaya natin kulang ang ating pagsamba. Hindi tayo nakukontento. Nahihirapang kumilos ang revival. Nahihirapang kumilos ang Espiritu ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, wala tayong totoong pagmamahal sa Kanya. Trabaho na natin ang pumalakpak. Trabaho na natin ang praise the Lord. Trabaho na natin ang hallelujah. Trabaho na natin ang awitan siya. Trabaho na natin ang pagkakas siya. Trabaho na natin ang isinisigaw ang pangalan niya. Ang Diyos. Hindi natin may papakita yung totoo nating pagsamba sa Kanya. Amen. Kaya nga nahihirapan tayong sumunod sa salita eh. Kasi wala tayong totoong pagmamahal. Alam niyo po, napakasakit na nga yung braso, yung tagiliran, yung tuhod, yung aking katawan. Masakit yung mga yan, mga kapatid. Habang nasa hospital ako, masakit. Nahiya lang ako sumigaw na napakasakit. Pero ang naisip ko sir, paano pag na-impirno tayo na? Isuga yung mga sugat na ito, gagaling. Pag na-impirno na tayo, wala na tayong kawala doon, mga kapatid. Amen. Yes. Para uuwi tayong lahat na umaapaw ang ating puso sa presensya ng ating Panginoon. Ipakita natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Huwag natin ipahiyak yung sinasabi, I love you Jesus. Huwag kang mahiyak sa katabi mo na mag-I love you sa Panginoon. Tungkulin na natin yan mga kapatid. Yes, hallelujah. Hindi kasi natin masasabi sa isang tao na mahal natin siya kung hindi natin na ipapakita. Okay lang ba kayo mga kapatid? Amen. Hindi po ako nagagalit. Pero natatakot ako sa galit ng Diyos kung hindi tayo sasawayin at hindi tayo itutuwid, kung hindi tayo itatama ng salita ng ating pong Panginoon. Matagal na pala kayong sumasamba na hindi nakokontento mga kapatid. Huwag kayo magdepende sa pastor. Huwag kayo magdepende sa lumalabas ng natin. Yung puso mo, yung espiritu mo, dapat mangusap ka sa ating Panginoon. Huwag natin siya bigyan ng katiting na buwan sa ating puso. Dapat siya yung buong buo sa ating puso. Amen. Dahil ang tao walang espiritu ng Diyos. Kung ang ating puso ay hindi nakasentro ang Diyos, kahit mayaman ka, hindi ka totoong masaya. Amen. Pansamantala lang yung kaligayahan nating mararanasan. Pero kahit hindi tayo mayaman mga kapatid, pag siya talaga ang sentro ng ating puso, hindi ka uuwi na mahina, hindi ka nauuwi na nakukulangan. Bakit? Ang iisipin mo ang Diyos, may takot ka sa Diyos, ang iisipin mo, kung ayaw niyong sasamba ako sa ating Panginoon. Kung ayaw niyong matibay, gagawa ako ng paraan. Dahil tinutubay ako ng Panginoon. Praise the Lord. Okay lang ba tayo lahat mga kapatid? Amen. Hindi tayo pwedeng gumawa ng bahay na walang pundasyon. Paano magiging matibay ang ating pananampalataya ay wala nga tayong pundasyon? Yung pagkatakot sa Diyos, pundasyon yan. Pagsunod sa salita ng Diyos, pundasyon yan. Amen. Pag maunawaan natin yung ating buong katungkulan, pundasyon yan mga kapatid. Na kahit anong pagsubok ang ating mararanasan, hindi bibigay ang ating pananampalataya dahil pinatibay tayo ng pundasyon. Amen. Palagpakan natin ang ating kapitbahay. Napakaganda ng kanta kanina. Jesus is the center of our life. Dinugtungan pa ng kanta, ito ang araw ng ating kaligtasan. Hindi past tense, hindi future tense, but present tense. Hindi ka ba natutuwa? Hindi ka ba natutuwa? Wala kang sugat, wala ka sa kabaw, wala ka sa ospital, pero pagpasok dito sa church, parang ang daming
sugat at para ka na rin nasa loob ng kabaong. Kaya tamad natin magpuri sa Panginoon. Mga kapatid, kung i-compare tayo sa mga Pentecostal, pagtatawanan tayo, sasabihin nyo, Pentecostal ba yung mga tao na yan? Pentecostal ba yung taga yung PCHU? Hindi naman ganyan magpuri ang totoong Pentecostal. Ang totoong Pentecostal, mga kapatid, kahit walang nagsasalita sa likod ng pulpito, mayroong pagsamba. Hindi ba natin palakasan ng pulpito ng pulpito, mga kapatid? Nauubusan ako ng boses. Dapat ang Diyos ang kinakatakutan Amen. Amen. kaysa opinyon ng tao. Right. Amen. Kasi kung pinapakinggan natin ang opinyon ng tao kaysa Diyos, mga kapatid, wala tayong totoong kalayaan ng pagsamba. Napipigilan ang ating pagsamba. Kasi nakikinig tayo sa opinyon ng tao. Opinyon lagi ng Diyos ang ating hanapin. Amen. Amen. Dahil ang pagsunod sa utos ng Diyos, ang pagsunod sa salita ng Diyos, hindi po yan pabigat sa atin. Right. Kaya nga tayo nahihirapang maribay. Kaya nga nahihirapan tayo magpuri ng totoo. Kaya nahihirapan tayong sundin ang sinasabi ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga tayo pinapasunod ng Diyos, hindi para tayo pabigatan, para hindi tayo pahirapan, para maranasan natin yung totoong kalayaan na masaya ang puso mo na nagpupuri sa ating pong Panginoon. Amen. Kasi ang lalabas po kasi sa atin, ay painaan lang ng konti. Ang lalabas po kasi sa atin, praise the Lord, hallelujah tayo na mga ipokrito tayo. Tama po ba mga kapatid? Sorry for the word, ipokrito. Nawa sa UPC Hillsview, walang nagpupuri na ipokrito. Ang nagpupuri, totoong mananamba sa espiritu ng katotohanan. Totoong mga Kristiyanong matatakot sa Diyos. Totoong sumusunod sa talina ng ating pong Panginoon. Amen. Ang mabuting anak sumusunod sa utos ng magulang. Lahat ng anak magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Kayo mga anak, mabuti ba kayo? Hindi lahat nga nakakainin, mga kapatid. Ako man din, aminado ako. Hindi rin ako nagiging mabuting anak. Sino dito yung mga anak malakas sumagot sa magulang? Hindi po kayo mabuting anak pag malakas kayong sumagot sa magulang. Pag nag-uutusan kayo, pag nagdadabog-dabog kayo, hindi po kayo mabuting anak yan. Tama po ba? Pero pag inutusan kayo maghugas, Nay, praise the Lord, salamat, maghugas ako. Anak, magsahin ka, oh, praise the Lord, salamat, utusan ako ng nanay ko magsahin. Yung iba, nagdadabog, sahin na naman, hugas na naman. Salamat na tayo, may masahin tayo, pasalamat na tayo, may hugasan tayo. Amen. Alam niyo po mga kapatid, halos 3 buwan din ako nakatira sa basurahan. Doon natutulog sa basurahan, kumakain sa basurahan. Nandiyan yung mga bulong na daga, mga uod, mga gumagapang. Hindi niyo nga nararanasan yun. Amen? Gusto niyo bang maranasan yun bago kayo maglingkod ng totoo sa ating Panginoon? Hirap yan mga kapatid, yung pinakamabahong lugar, yun ay pinakabango namin. Pumasok na ako ng SM Brother Liz, gusto ko kagad bumalik sa Smoky Mountain. Parang nabahuan ako ng SM, hinahanap ko yung amoy ng Smoky Mountain. Mga basura yun. Amen. Ang hirap ng kalagayan ng buhay ng tao ngayon. Tingnan mo yung katabi. Hindi mahirap ang kalagayan ng buhay mo. Anong nagpapahirap? Hindi natin na ibibigay yung pagsambang totoo. Yes. May problema yung ating mga puso. Mayroon tayong hindi nasusunod yan. Amen. Ang gusto sa atin ng Panginoon na ipamuhay natin yung kanyang mga salita. Iwasan natin yung mga gawa na labag sa kalooban ng ating pong Panginoon. Maging tapat po tayo sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Amen. Dahil hindi po sapat na alam natin ang salita, kailangan po natin itong ipamuhay. Sabihin mo sa iyong katabi, nilikha ka ng Diyos para sa Diyos. Amen. Nilikha tayo ng Diyos para sa Diyos. Amen. Tama? Amen. Kaya ang pinakamataas na layunin ng mga tao, nating mga Kristiyano, makita ang ating totoong pagsamba at pagmamahal sa Diyos na ating pong pinaglingkuran. Sabi nga ng kapatid natin kanina, nagpatotoo, umiiyak siya dahil hinahadlangan siya para sumamba. Pero nagulat na lang siya, yung asawa pa niya ang nagsabi, di ba sasamba kayo? Praise God. Maraming Hallelujah. taong gustong sumamba, hindi nakakasamba dahil may mga
hadlang. Dito mga kapatid, nasa loob na tayo ng pananampahan. Ano nakakaalam? Bakit hindi bumababa at kumikilos ang presensya ng Diyos? Yung ilaw na yan, nilikha para magkaroon ng liwanag. Right. Amen. Pero pag walang liwanag yan, nagiging display na lang yan. Hindi tayo magliliwanag pag wala ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Amen. Maaaring tatad tayo ng material things, but without the Holy Spirit of God, we are useless. Right. Hallelujah. Madilim pa tayo sa sanlibutan ito. Amen. Oh God. Gamitin po natin ang ating panahon at talento para sa Diyos. Amen. 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 Sa lahat ng mga nandirito, mga musician, lahat nandito, mga kapatid, magseryoso kayo. Magpakatotoo kayo. Yung talento natin gamitin para sa Diyos. Amen. Paano, Pastor, kami walang mga talento? Lagi lang kami sa likod. Pastor, okay lang ba? Tagasigaw kami. Right, okay yan. Amen. Hindi na nga tayo nakatayo sa likod ng pulpito. Hindi ba tayo mag-participate? Hindi ba tayo sumisigaw? Amen? Amen. Imbis pag-usapan natin ang walang kwenta at negatibong bagay, magpuri na lang tayo sa ating Panginoon. Yun ang nararapat ko natin gawin. Lagi tayo mamuhay na mayroong pananaw sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil ang mundo ngayon, ang pananaw ay doon sa mga bagay na mayroong hangganan, mga kapatid. And I pray na yung mensaheng ito ay para sa ating lahat. Amen? Amen. Napakahirap mamuhay na hiwalay tayo sa ating pong Panginoon. Totoo po ba? Amen. Okay na yung mas namumuhay tayo sa simpleng pamumuhay na kasama ang Diyos kaysa namumuhay tayo sa marangyang pamumuhay na hindi naman natin kasama ang ating Panginoon. Lahat na may mga puso, magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Saan po ba yung puso ninyo? Kaliwa dito. Sino dito marunong magpanatang makabayan? Iniibig ko ang Pilipinas. Di ba pinapatunayan mo na iniibig mo ang Pilipinas? Kaya nakatayo ka pa, nakalagay yung kanang kamay mo, namamanata ka, na iniibig mo ang bayang Pilipinas. Amen? Pinakita mo na iniibig mo talaga ang bayang Pilipinas dahil nilagay mo ang kamay mo sa puso mo. Ang tanong ngayon, yung kamay mo na tinapat mo sa puso mo, ang tanong mo, nandiyan ba talaga ang Diyos sa puso mo? Hallelujah. Kaya mo bang patunayan? Kaya ba natin patunayan, mga kapatid? Na ang Diyos nasa puso natin? Darating ang araw, lahat ng naiipon natin maiiwan sa mundong ito. Pero yung relasyon natin sa Diyos hindi po maiiwan sa mundong ito, mga kapatid. Yung katapatan natin, mga kapatid, yun po ang tinitingnan ng Diyos. Kaya pala sinabi ni Haring Solomon, matakot kayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos dahil ito ang katungkulan natin mga tao. Ibig sabihin pala, ito yung buhay natin na mayroong kabuluhan. Yung naglilingkod tayo sa Panginoon. Ito yung tamang buhay natin. May buhay na may tamang direksyon. Amen? Amen. Hallelujah. Hindi ba kayo natutuwa, mga kapatid, na every time na gumagawa tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos, natutuwa ang Panginoon? Amen. Praise God. Hallelujah. Galing kami sa Bible study kahapon, dumiretso kami sa stadium, Brother Jess, kasama si Sir Wilmer. Kasi walay na tayo, Sir, umuwi ka na. Nagpahilot ako sa stadium. Naramdaman ko, parang wala namang fracture pero masakit eh. Parang baka may na-dislocate. Nakita namin si Atcheng. Pagkakita sa amin binati ni Pastora, naiyak. Pero gumaganyan. Naiyak siya pero nagpa-flying kiss siya. Basta naiyak lang siya mga pagkakita. Hindi kami pa familiar sa yung mukha namin, hindi niya familiar. Pero binabati niya kami. Gumaganyan pa rin siya kahit umiiyak. At nakita ko doon ang isang punto. Ang Kristiyano nasasaktan, ang Kristiyano nahihirapan, ang Kristiyano dumadaan sa pagsubok. Every time na sumasamba ka, kahit mabigat at nahihirapan ka, dapat nagpupuri ka pa rin sa ating pong Panginoon. Kahit nahihirapan ka, kahit nasasaktan ka, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Gawin natin yung mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen.
Amen. Ayan po ang ating trabaho. Yun ang ating katungkulan. Marami po mga Kristiyano ngayon, marami po mga tao ngayon na naghahanap ng mga bagay na makamundo. Yes, maraming taong gustong yumaman. Kahit sino man siguro sa atin mga kapatid, pinangarap din natin yun. Amen. Gusto nating marami tayong tagumpay na mararanasan sa ating buhay. Yung iba naghahanap ng kasikatan, kaya mayroong nag-aartista. Ano, Sister Jessa, pwede maging artista yan si Archie. Maraming mga tao ngayon na naghahanap, mga kapatid, na ma-recognize, na makilala sila, na sikat sila, na magaling sila, na pinagpala sila, na maging matagumpay sila sa mundong ito. Amen. Pwede nating maranasan yan. Yun nga naranasan ni Haring Solomon, pwede nating maranasan yan eh. Amen. Yung naranasan ni Haring Solomon, pwede nating maranasan yan. Pero yung tao na isa sa pinakamatalinong tao, pinakamayaman, iisa ang kanyang sinasabi. Hindi niya sinasabi magpasikat kayo sa mundo, magpayaman kayo sa mundo, na maging kilala kayo sa mundo. Ang sinabi niya sa lahat ng lipi ng bayang Israel, matakot kayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Dahil po ang tungkulin natin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Pag hindi ka takot sa Diyos, hindi ka totoong matalino. Sabi ng Bible, mga maging si Haring Solomon na. Para ang tao pala'y matutong maging matalino, matuto tayo matakot sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Amen? Amen. Let's go. Palagpakan natin siya. Mga kapatid, kung sino man dito ang gumagawa at naglalaro sa kasalanan, tigil niyo na po yan. Bago po mahuli ang lahat. Amen. Amen. Akala niyo po nakakatago kayo sa akin? Akala niyo lang yun. Dahil meron pong Diyos na nagre-reveal ng mga bagay na niyang tinatago na labag sa kalooban ng Panginoon. Right. Amen. Huwag kayong pakumpiyansa mga kapatid. Akala niyo lang, yung puso ninyo, ang nakalagay dyan, nakatira dyan, ang Panginoon. Pero hindi niyo alam, wala na palang buwang ang puso. Wala na palang buwang ang Diyos sa mga puso natin. At yun po yung nakakatakot. Amen. Panahon na natin ibalik yung ating dating panalangin. Nung bago pa lang tayo sa Panginoon, grabe tayong manalangin. Nung bago pa lang tayo sa Panginoon, grabe tayo makahiyak. Nung bago pa lang tayo sa Panginoon, grabe tayo kung makapagpuri sa ating dakilang Diyos. Mga kapatid, 10 years pa lang tayo. Wala pa tayo sa 30 years, wala pa tayo sa 20 years. Marami pa tayong pagkadaanan. Amen. Kung ngayon pa lang 10 years na tayo, matamlay na tayo magpupuri, paano pa kaya pag 20 years, pag 30 years? Amen. Amen. Hallelujah. Pero sa lahat ng tumatamlay, nangiina, naglalamig, kinakausap ka ng ating Panginoon. Ibalik yung ating pananalangin. Ibalik yung dati natin kasigahan. Ibalik yung dating totoo natin pagsamba. Ibalik yung totoo natin pagmamahal sa Diyos. Amen. Ibalik natin yung kabanalan natin sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. Dahil yung Diyos na ating sinasamba, hindi lamang siya tagapagligtas. Yung Diyos na ating sinasamba ay hari. At dapat igalang yung hari ng mga hari. Amen. Praise God. Hallelujah. 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 Pwede niyo bang ipakita mga kapatid sa Panginoon ngayon yung totoong palakpak para sa isang pagkita? Sige ba? Yung palakpak na para sa Diyos na hindi ka napipilitan, pero ginagawa natin yan dahil mahal natin ang ating Panginoon. Diba ang sarap pagkulit na malaya kang sumisigaw, na malaya mong kinukulit ang Espiritu mo sa Espiritu ng Diyos. Okay? Hari siya ng mga hari. Hindi natin siya mamahalin. Hindi natin siya susundin. Ang tindi natin mga kapatid. Sabi nga ng Bible sa Aklat ng Santiago, pag narinig ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, nanginginig nga ang demonyo.
Tapos tayo yung mga Pentecostal, mga kapatid. Parang nasasanay na lang tayo. Sa mga baguhan, okay lang yan. Pero ang hindi okay, mga kapatid, na dati tayong malakas pagburi, malakas sumigaw, grabe ang ating pagsunod at pagmamahal sa Panginoon, ngayon nawala na. Amen. Sabi nga ng Bible eh, if you love me, keep my commandments. Yan ang nakakatakot. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Akala po ninyo nakakalusot kayo sa akin. Tama naman po kayo, nakakalusot talaga kayo sa akin. Pero diyan, sino makakalusot? Hindi tayo makakalusot dyan, mga kapatid. Right. Amen. Tayo makakalusot. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para makibagay sa sanglibutan ito. Tama? Amen. Tinawag tayo ng Diyos para mawala tayo sa mga bagay na makamundo. Amen. Hindi dapat tayo ang makibagay sa kanila. Dapat sila dapat ang madala natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ang nangyayari, nabaliktad. Tayo na nakakaalam sa katotohanan, tayo tuloy ang nakibagay sa mga bagay na makasanglibutan. Amen. Wala pong nakatago sa Diyos, wala tayong may tatago sa Panginoon. Alam niya yung ating mga iniisip. Alam niya yung ating mga motibo. Alam niya yung ating mga ginagawa. Alam niyo ba mga kapatid? Bihira lang po akong magbasa ng tithes record. Dahil ako'y nagtitiwala na tapat kayo sa Diyos. Pero nung tumingin ako sa record, mga kapatid, marami na sa iglesia nito ang hindi nagtatapat sa Panginoon. Alam niyo na kung sino yun. Alam niyo po, alam niyo ba mga kapatid? Maigi pa yung mga kapatiran na hindi sumasamba dito. Pero pinapadala sa magulang nila ang mga tithes nila, ano, pero yung tuloy matagal ko nang kasama sa Panginoon na inaakala ko, iniisip ko na kahit hindi ko titingnan yung record, nagtatapat sa Panginoon, ang tagal na palang hindi. Tapos praise the Lord tayo, hallelujah tayo. Dinadaya lamang natin ang ating sarili at ang ating kapwa. Pero yan, hindi natin madadaya yung Panginoon natin. Hayat man ulihin lahat ng bagay. Iharap natin sa Diyos yan. Pastor, may kotse na kasi kayo. Ayaw ko lang ipagkita sa inyo ang record. Kasi, pangit naman yun, magkakahihaan pa tayo. Diyos lang ang nakakaalam doon, mga kapatid. At kayo lang din po ang nakakaalam kung talagang totoo ninyo mahal ang Panginoon at sumusunod kayo sa utos ng Diyos. Sa loob ng 1 year, 2 times lang ako nagtingin ng record. At nakita ko, kaya pala, wala nang revival, wala nang pagkilos ang Espiritu ng Diyos sa ating lahat. Yun yung sinasabi ko, mga kapatid. Di ba si Akan, anong ginawa nila? Ninakaw nila yung parang sa Diyos. Nadamay ang buong bayan ng Israel. It is a warning to all of us. Makakahiya naman po, ibang pastor pa ang magsabi sa inyo niyan. Praise God. Okay pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Mahal ko kayo kaya hindi umatin na papasok sa puso't isipan ko, Brother Chris, na mangonsinti ako. Amen. Ang tagal na pala kayong ganun sa Panginoon. Kaya kami nagre-realting mag-asawa, mga kapatid, para mayroon kami ipanghuhulog sa kutsi namin. Dahil kung sa tithe niyo po kami aasa, di po kaya. Andyan po sila Sister Ellen, andyan sila Sister Linya. Mayroon kaming ginagawa na hindi niyo nalalaman. Mayroon kaming ginagawa para matustusan yung aming mga daily needs. Sabi ko nga sa inyo magtapat kayo sa Panginoon kahit piso
piso yan, basta tapat kayo, masaya ang Panginoon dyan. Masaya ba tayo magpuri, hindi tayo sumusunod, at hindi tayo natatakot sa Diyos. Kahit anong patalon-talon natin, kahit anong pasigaw-sigaw natin, mga kapatid, hindi natin makukumbinsi ang Diyos yan. Pero kahit na hindi tayo nagagamit sa likod ng pulpito at umuupo ka lang sa upuan, nasa likod ka ng upuan, kahit nasa pinakalikuran ka, pero nakita ng Diyos na totoo yung puso mo, nagtatapat ka sa ating Panginoon, nang biruan kang kinalulugdan ng ating pong Panginoon. Amen? Alam niyo ang kalagayan ng puso natin. Kaya habang may panahon pa, mga kapatid, ibalik natin yung ating totoong pagsunod sa ating pong Panginoon hanggat mayroon pa tayong hininga. Sabi na isang mayaman na matanda, wala siyang ginawa sa tanang buhay niya kundi ang magpayaman. At yumaman naman siya, sir. Nung malapit na siyang mamatay, nalungkot siya. Ang sabi niya, ang dami kong kayamanan, pero hindi ko madadala. Hindi ko kayang ilagay sa kabaong ko. Ang dami kong naimpok na kayamanan makasanlibutan, pero wala akong naipon na kayamanan sa langit. Taas dito ang kamay na marami ka ng kayamanan na naipon sa langit. Wala na nakataas ko, mga kapatid. In 10 years, wala tayong kayamanan na naipon sa langit. Yung katapatan, yung kabanalan, yung pagkatakot sa Diyos, yung pagmamahal sa Diyos, wala tayo noon. Baka mayroon iilan na lang at mabibilang na lang, mga kapatid. Pagharap natin sa ating Panginoon, hindi tatanong ng Diyos, gaano na karami na ipon mo. Hindi po hinahanap sa atin ng ating Panginoon yan. Pero kahit hindi tayo mayaman, namumuhay tayo may kabanalan, namumuhay tayo pagkatakot sa Diyos, namumuhay tayong sumusunod sa Diyos. Yan po, kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Sabi nga ni Brother Dom, doon sa atin pong dating General Superintendent, Brother Dom, sa iyo ko narinig yun, doon ubusan. Hindi po ganyan lagayan nila ng tithes offering. Sa probinsya nga, mga kapatid, nung nasa Davao kami, pag-uwi namin, may nag-invite sa akin ng church, devotion nga eh. Mayroon silang devotional offering. Sa atin, mga kapatid, hindi na nga tayo nagtatapat, tayo pa nasaktan. Hindi na nga tayo sumusunod, tayo pa ang nahihirapan. Tapos, Lord, I love you. Kung totoo pagmamahal yun. Dahil ang totoong nagmamahal sa Diyos, kahit nahihirapan ka, susunod ka pa rin sa ating dakilang Diyos dahil mahal mo siya. Amen! Ang isang sundalo, hindi sinusukat kung gaano karami ang kanyang nalalaman. Ang totoong sundalo nasusukat sa pagsunod sa kanyang commanding-in-chief. Tama ba, mga kapatid? Amen. Ang hinahanap sa atin ng Panginoon, hindi maraming kakayanan. Ang hinahanap ng Diyos sa atin, yung kaya natin siyang sundin. Amen. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. Kaya ba natin, mga kapatid, isabuhay ang salita ng Diyos? Amen. Iwasan natin gumawa ng kasalanan kahit tanggap ng mundo. Meron kasi mga kasalanan ngayon na ginagawa ng tao na okay sa mundo. Di ba yung kasal sa lalaki? Bawal ba yun sa harapan ng Diyos pero okay sa mundo, di ba? Amen. Babae sa babae, ganun din. Iwasan natin yung... Ito po, mga kapatid, pwede pag-isulat po ninyo or picturean ninyo. At huwag po kayong gumamit ng AI. Dahil doon ko po malalaman kung nagbabasa talaga kayo ng Bible. Maglalaan ako ng oras, mga kapatid, sa Sunday School. At ako'y naniniwala na kung tapat kayo sa Panginoon, hindi kayo maghahanap ng sagot dyan sa AI. Tatanungin ko po kayo isa-isa kung ano po ang inyong isasagot dyan. Kasi 10 years na tayo. Nagulantang ako, mga kapatid, para akong nawindang. Ang dami na palang oras at panahon ang nasasayang natin dito, pero wala na pala tayo sa tamang alignment sa pagsunod sa Panginoon.
Amen? Amen. Nawa po mga kapatid, sagutin niyo yan na hindi po kayo gumagamit ng iyan. Amen. Ang mga tao ngayon, tayong mga tao ngayon, maraming mga tao ngayon, nahuhumaling na sa mga bagay na panlupa. Ito po. Ayan. Ayan yung mga bagay na yan. Panlupa lang po yan. Pero yan po ang pinapangarap ng maraming tao. Buhay na panandalian. Buhay na pansamantala. Tanungin ko po kayo mga kapatid, ano ang buhay na hindi pansamantala? Ano ang mga bagay na hindi pansamantala? Sigurado ba kayo nagbabasa na inyong mga Biblia? Dahil sa tanong ko pala mga kapatid, dapat alam nyo na kung ano yung number 1 na sagot. Ano ba yung mga bagay na hindi pansamantala? Ang Diyos. Ang Diyos pang walang hanggan yan. Ano ba? Ang salita ng Diyos. Pang walang hanggan ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, magunaw na lahat ng bagay sa mundo, pero ang salita ng Diyos mananatili. Amen. Yung kaluluwa, buhay na pang walang hanggan yan. Yung kabanalan, buhay na pang walang hanggan yan. Kapag hindi po kasi natin yan nauunawaan mga kapatid, pag hindi po natin naiintindihan yan, yun ang sinasabi, sino ba yung nagturo dito na naalala ko sir, na magiging Kristiyanong hapon tayo. Napaisip ako ng brother sir yun ano ba yung Kristiyanong hapon? Kasi karamihan sa hapon, pag naglakad, di ba ano? Pag yun. Oh. Sabi nung nagturo, sino ba na, inaalala ko kung sino yung nag-preach doon, mga Kristiyanong hapon. Yung isa pang mundo, yung isa pang langit. Di ba ang hirap mga kapatid? Ang hirap. Amen? Amen. Praise God. Ito po yung mga buhay na panlangit. Wala na. Matatapos na rin tayo. Yan yung buhay na panlangit. Yan yung dapat natin gawin. Amen. Amen? Amen. Dahil dyan tayo pupunta lahat. Hello? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Lahat ng matalino magsabi, praise the Lord. Glory to God at matalino tayong lahat. Kaya may mga award dahil matalino tayong lahat. Pero sa totoo lamang po, pag yung ating mga Bible, ating pagbabasihan, yung ating Bible, ang ating pag-aaralan, ang matalinong tao ay hindi nabubuhay sa mga bagay na lumilipas. Ang matalinong tao ay nabubuhay sa pamumuhay na pang walang hanggan. Amen. Naunawaan ko naman mga kapatid ko parang hindi na kayo makarespons. Naunawaan ko naman mga kapatid na tila baga parang nabugbog kayo sa linggong ito. Naunawaan ko naman mga kapatid na tila baga yung linggong ito ang dami nating tama. Bakit po? Pinaalalahanan tayo ng Diyos. Dahil maraming mga tao ngayon ang nag-iisip ng kanilang kinabukasan pero hindi na naiisip ang kinabukasan ng kanilang kaluluwa. Amen. Kaya alam ng Diyos kung ano po ang pangangailangan natin sa umagang ito. Amen? Amen. Dahil kung ang Diyos ang sentro ng ating buhay, kapag ang Diyos ang sentro ng ating paglilingkod, kapag ang Diyos ang sentro ng ating mga puso, hindi ka bibigay at hindi ka bibitaw sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Hindi mo sasabihin, sayang naman yung bihis ko, sayang naman yung bira ko, sayang naman yung pagod ko, sayang naman yung iyak ko. Pag nakasentro ang Diyos sa buhay natin, hindi ka manghihinayang sa mga bagay na ating ginagawa para maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Amen. Yung palagpak natin, hindi yan sayang sa harapan ng Diyos. Yung pagsigaw natin, hindi yan sayang sa harapan ng Diyos. Yung pagtitiis natin, hindi yan sayang sa harapan ng Diyos. Yung pag-iyak natin, hindi yan sayang sa harapan ng Diyos. Amen. Palagpakan natin siya. Sino dito
dito sa ating mga kapatid, napapayag ka na gawin kang isda? Taas ng kamay. Sino dito ang gustong maging isda? Kung ikaw, engineer, maging isda, anong isda? Ikaw gusto mo? Pampano. Dito ka, pampano. Mahirap mo nakita pampano. Brother Gilbert, kung ikaw ay tanongin para maging isda ka, anong isda ka? Tilapia. Pasensya na po mga tatay ha. Itong ating mga bata-bata at mga professionalized student. Ito ay, tandaan nyo, pampano, tilapia, karpa. Kung ikaw tatanungin, ano ka? Bulinaw. Ano ka bulinaw? Ang paborito kang kinagin. Paborito bulinaw. Brother Ram, kung ikaw ay maging isda, anong isda ang gusto mo? Janitor? Pwede ka bang magbago? Janitor face talaga gusto mo? Brother Sherwin, kung isda ka, anong gusto mo? Anong kasi isda ka? Hinto, pastor. Oh, hinto. Pampano, tilapia, janitor face, bulinaw, saka dito. Oh. Ingat kayo dito, matutusok kayo sa kamandag na dito. Ang gagwapo ng ating mga isda. May dalawa pa, sino? Ayun, yun. Ayun yung dalawa. Dapat tatlo kayo eh. Kaso, ayan. Kung anong, dito natin lalapit niyo. Oh. Linis? Anong isda? Okoy? Goldfish? Oy? Ay, pang-aquarium. Sino po dito mga kapatid ang nakakain na ng hilupin? Ng tuna. Ang saya ng ating mga isda, mga kapatid. Isda. Lahat ng mamahaling isda, mga first class na isda sa dagat, pag yan mahuli mga kapatid, lalo na pagbuhay, pag ilagay natin sa lupa, anong mangyayari sa mga first class na isda? Ang isda, itong mga isdang ito, pag inahon natin sa dagat yan at nilagay sa lupa, hindi kaagad mamamatay yan. May buhay yan. Ngayon, yung mga isda, pwede nating lagyan ng mga ginto. Itong mga isda, pwede nating lagyan ng kaharian. Yung mga isda, lalagyan natin ng kayamanan. Imagine nyo mga kapatid, kapag ang mga isda nasa lupa, at lagyan natin ng ginto, lagyan natin ng maraming pera, nakatira sa palasyo, ano ang makikita nyo sa isda? Hindi sasabihin ng mga isda, oy, mayroon na tayong mga ginto. Oy, mayroon tayong palasyo. Oy, mayroon tayong maraming kayamanan. Ang mangyayari sa mga isda, maghihingalo pa rin sila kahit marami silang kayamanan. Diba, Chino? Sabi niya, Chino, ang babapo ng mga isda. Iihawin natin sila mamaya. Diba mga kapatid? Tawanan mo na isa-isa yung mga isda at kayo. Iihawin natin sila mamaya. Mga kapatid, seryoso na po ito. Ang isda, pag nasa lupa, kahit lalagyan natin ng ginto,
Kahit lalagyan natin ng maraming kayamanan, kahit lalagyan natin ng palasyo, mangingisay pa rin. That's right. Amen. Yes. Mangingisay pa rin sila. Bakit? Kasi hindi sila sa lugar na nararapat para sa Kanya. Amen. Pero ang isda, kahit walang kaharian, kahit walang palasyo, kahit walang ginto, kahit walang kayamanan, as long na nasa dagat siya, mabubuhay siya at masaya siya. Amen. At totoong Kristiyanong nagmamahal sa ating Panginoon, kahit marami kang kayamanan, kahit may kaharian ka, kahit may palasyo ka, kahit gaano ka kayaman, hindi ka totoong maging masaya sa kayamanan mo dahil ang kaligayahan mo ay nasa presensya ka ng ating pong Panginoon. Kaya nga po nakapagtataka mga po, tayo lahat ay para na tayo nag-iingalo sa iyong picture, ay para na tayo nag-iingalo. Amen? Praise God, pag ang isda, ilagay mo sa lupa. Kung tinahan mo man yan at bigyan mo ng lahat ng ginto, hindi siya masaya. That's right. Dahil Amen. hindi yung totoong kaligayahan niya. Ang totoong Kristiyanong nagmamahal sa Diyos, hindi siya masaya pag hindi sumusunod sa ating Panginoon. Ang totoong Kristiyano, ang totoong nagmamahal na Kristiyano sa Diyos, hindi siya masaya pag ang kanyang ginagawa hindi nakakalugod sa ating pong Panginoon. Kaya tayong lahat mga kapatid, huwag tayong maging masaya na yung mga bagay na makasanlibutan ay napapalitan na yung ating relasyon sa ating pong Panginoon. Amen. Pag tayo'y pinagpapala at pinagyaman ng ating Panginoon, magpasalamat ka sa Diyos at sabihin mo, Lord, ang kayamanang ito ay hindi makakaapekto sa ating pagsamba. Ang mga pagpapalang ito ay hindi makakaapekto sa ating paglilingkod sa iyo. Panginoon, ang mga bagay na mayroon ako, hindi dapat maapekto ng ating pagsamba. Mga kapatid, ang isda pag nasusugatan, kung nakawala sa dagat yan, lumalangoy at palayan nararating, ang Kristiyanong nasusugatan, pagpahal mo ang ating Panginoon, hindi apektado ang ating pagsamba, hindi apektado ang ating pagpupuri, hindi apektado ang kapatalan, hindi apektado yung ating panalangin sa Panginoon. Amen? Hindi ka talaga masaya sa mga bagay na makamundo. Dahil ang kaligayahan ng mga bagay na makamundo ay pansamantala lamang, mga kapatid. Mga young people, pasalamat kayo at hindi kayo maging isda. Amen. Pero kung nakakalungkot na makita namin kayo na darating ang araw, mawawala kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bagkus, ipakita niyo mga young people, mga nanay at mga tatay, na kung talagang natatakot tayo sa Diyos at mahal natin siya, anuman ang ating pagdadaanan, sino man ang tatayo sa likod ng pulpito, sabihin mo sa Panginoon, Lord, mahal kita. Lord, susundin kita. Lord, natatakot ako sa iyo. Kung mayroon man tayong ginagawa ngayon, nabihis na sa tinuturo at sinasabi ng ating Panginoon, ibalik natin, mga kapatid. Ang hirap pumalakpak, ang hirap magtaas ng kamay, ang hirap magpuri na malayo na pala tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen? Kung tayo na mga Kristiyano, tayo na mga kapatiran dito sa Hillsview, kung tinatamad ka na magsamba, ngayon din kinakausap ka ng ating Panginoon na ibalik natin yung ating pagsamba na hindi tayo tinatamad sa ating pong Panginoon. Amen. Amen? Huwag tayong tinatamad sa araw ng pagsamba, mga kapatid. Sa totoo lang po, kung sundin ko lang ang laman ko, hindi ako sasamba, Brother Jess. Right. Amen. Kung susundin ko lang ang laman ko, mga kapatid, magpapahinga ako sa bahay. Amen? Amen. Kung susundin ko lang ang laman ko, hindi ako hahawak ng microphone at tatayo sa likod ng pulpito. Bakit? Ang pastor walang sweldo. Pag makatanggap ka ng tithes, makarinig ka pa ng masakit. Di magtrabaho na lang kami. Amen. Hallelujah. Uuwi na lang ako doon sa tiyahin ko sa probinsya dahil mayaman sila, mga kapatid. May sweldo pa. Sa paglilingkod sa Panginoon, mamamatay ka, magkasakit ka, masasaktan ka. Pero ang sinasabi ko lagi kay Pastora, harapin natin ang lahat ng sakit at pait na dapat natin harapin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Alam niyo po, nung binubuhusan ko yung, kasi baklas ko yung balat dito sa siko ko. Nung binubuhusan ko ng gamot, sobrang sakit. Pero kailangan kong tiisin.
para gumaling ang mga sugat ng mga kapatid. Amen? Amen. Alam ng Diyos, malaki na ang sugat ng ating pagiging Kristiyano. Amen. Kaya naniniwala ako sa umagang ito, masakit ang salita ng Diyos. Tagos hanggang sa ating kaluluwa. Pero kailangan marinig natin yun para magkamot yung mga bagay mga kapatid na nagiging problema na pala sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kung nasaktan tayo, kung tinamaan tayo, magpasalamat tayo, dahil ginagawa tayo ng ating Panginoon. Dahil hindi naman masasaktan kung hindi tayo ginagawa. Diyan na kayo mga young people. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen.